Don't worry, darating ako sa tagpuan natin. Wala akong isasend na litrato sa'yo. Tandaan mo lang ang suot kong to. Sabi sa chat ng kausap ni Argus. Marahan niyang naitilig ang ulo. Imbes na mukha ng babaeng kakatagpuin ng ibigay sa kanya gaya ng hihingi niya, ay magandang hubog ng katawan na nagpapakita ng suot na neon pink dress ang ipinadala ng kachat sa kanya. Inis niyang pinindot ang back icon ng cellphone. Dinayal niya ang numero ng pinsan na si Roman bago siya bumangon mula sa kama. Damit naman ang ibinigay ng kachat ko, Roman. Katawan ba naman kaya niya yun? Anya sa pinsan. Dumiretso na siya sa banyo bago pa siya tuluyang mainis. Nakuha niya ang babaeng kachat kanina sa isang secret website na maaaring kuhanan ng arkiladong babae na papapel bilang mapapangasawa niya. Hayaan mo na. Discreet kasi yung website na yun. Wala talagang mukha mga babae dun. Ayaw mo ba nun? Masusurpresa ka pag nakita kayo. Parang blind date. Ano maganda ron? Malay ko ba kung hipon pala yun o kaya bading pala? Hindi naman siguro. I hate surprises, Roman. Kaya alam mo na, sumunod ka sa akin sa restaurant na pagkikitaan namin. Mabuti nang may kasama if ever na niloloko lang ako ng babaeng yun. Natawa ang kanyang pinsan. Binuska siya. Imposible raw ang pinangangambahan niya na baka peke ang babaeng nakuha. Sinabi kasi niya rito na ayos lang sa kanya na hindi niya tipo ang babae, basta tunay sanang babae. Sige na, susunod na ako sa'yo. Mahirap na at baka maghurumentado ka pa ron. Ani Roman bago nito i-disconnect ang linya. Matapos mag-ayos ng sarili ay nagtungo na si Argus sa meeting place nila ng kachat. Habang nasa biyahe ay hindi mapahinga ang utak ni Argus. Hindi sana siya darating sa point na kukuha ng uupahan na babae kung hindi dahil sa lola nila. Nilingon niya ang red velvet box ng singsing na nasa loob ng transparent na acrylic box. Galing ang singsing na yun sa lola niya, si Doña Luisita Grande A. Primero. She set weird rules to their family. Nang malaman daw nito na 100 na panilalaki ang mga apo nito sa 5 nitong anak, sanggol pa lamang daw sila ay bumili na ang Doña ng singsing para sa mapapangasawa ng mga apo nito. Ilang saglit pa ay may nag-text kay Argus. Walang iba kundi ang abuela nila. Pinindot niya ang autopilot ng kanyang Tesla car at binasa sandali ang mensahe ng abuela. Argus, iho, binibigyan na lamang kita ng 3 araw upang makapagpresenta sa akin ng babaeng suot sa daliri ang singsing na binigay ko sa'yo. Huwag mo akong subukan. Seryoso ako na ibigay kay Devlin ng Grand Farm Corporation kahit ikaw na kung tutuusin ang nagpalago niyon. Nag-igtingan ng mga panga ni Argus na nabasang nag-notif na mensahe galing sa kanyang abuela. Pinaalala pa talaga. At patuloy na pinapanakot nito yon. Inis na nga siyang isipin na dahil lang sa namatayan ng kasintahan ng kapatid niya sa ama na si Devlin, ay dito na ibibigay ni Doña Luisita ang isa sa mga kumpanya nito, na siya ang nagpalago at tumao bilang CEO sa mahabang panahon. Well, hindi naman siya maghihirap kung hindi mapapasa kanya ang nasabing kumpanya. He's a millionaire himself. Sa kanya napunta ang mga asset ng magulang niyang sabay na nawala noong siya ay teenager pa lamang. Ang problema sa pagkawala ng mga ito ay lumitaw ang half-brother niyang si Delphine. Hindi niya matanggap na makakahati niya ito sa lahat. Pagdating niya sa restaurant ay naroon na si Roman. Nakapagpa-reserve na rin ito ng table para sa kanila. Umupo si Argus sa tabi nito at sinabi agad ang paalala ng kanilang lola tungkol sa agreement nito. Sigurado mo talaga, napakapasaway. Natatawang komento ni Roman. Ang matindi. Seryoso rin siya na matali ako sa isang babaeng galing sa nakalipas. Inis na ani Argus sa pinsan. May tanim na raw kasi ang buhay ni Grandma. Hindi ko alam kung totoo nga yun. Madali sana malaman kung meron nga siyang terminal disease. Yun ay kung hindi kasabot ni Grandma ang doktor niya. Isa pa nga yun sa nakakainis. Malinaw na minamanipula na sila ni Doña Luisita, pero sumisigi na naman sila. Kung hindi pa ba naman manipulasyon ng pagbibigay nito ng sariling kumpanya sa taong alam nitong kinasusuklaman ni Argus, ewan na lang ba? Idagdag pa ang pagpupursige nito na mapakasal siya sa kababatan niyang si Amerly. Hayaan mo na, Roman. Matanda na rin si Grandma kaya panay na ang lambing. Nakakainis lang talaga na bakit kailangan ko mo pang asawang batang tulad ni Amerly bago ko makuha ang kumpanya niya mula kay Devlin. Kuhang-kuha talaga ng abuela ang inis ni Argus.
Nananahimik siyang nagtatrabaho. Pero heto, nag-iinarte ito. Gumagawa ng paraan para maitali siya sa gayong 29 anyos pa lamang naman siya. Si Amerly pa ang napili nito. Halos 10 taon ng tanda niya sa makulit na batang yun. Ikaw lang naman ang nagsabi na bata si Amerly, Argus. Tumatawang ani Roman. Dude, hindi mo kasi siya mutual friend sa kahit saang social media accounts since hindi ka naman interesado sa mga ganung bagay. Umismid si Argus. Bata pa yun. Tandang-tanda ko pa nung hinahabol-habol niya ako kahit girlfriend ko na noon si Catherine. Sobrang kulit niya. Crush daw niya ako. Siya rin ang may kasalanan kung bakit kami naghiwalay ni Kat. Naaalala ko nga yan. Sobra rin talagang kulit ni Amerly noon. Palibhasa, 12 anyos pa lang siya that time. Natatawang komento ni Roman. Samantala, neon pink ang suot na dress ni Amerly. Gayon din ang high heels niya, lipstick at bag. Sinadya niyang ganoong suot upang mainis niya si Argus. Walang araw na hindi siya tinawag nito na bata noon. Pwes, heto, hanggang ngayon ay neon pink pa rin ang paborito niyang kulay at ipapamukha niya yun sa lalaki. I'm wondering kung ano magiging reaksyon mo kapag nalaman mo na ako at ang babaeng nablock mo sa website ay iisa, Argus sa primero. Pagkausap niya sa litrato ng childhood crush. Galing ang latest photo na iyon ng lalaki sa abuela nito na siyang kakuntsaba niya. Bumuga si Amerly ng hangin. Ni sa hinagap ay hindi niya akalain na magagamit niya ang kalokohan na kasunduan nila ni Doña Luisita primero. Napangiti siya nang maalala ang magiliw na Doña. Sa gitna tuloy ng pagong nausad ng kalsada ay hindi na iwasan ni Amerly na balikan ng kahuli-hulihang tagpo nila ng apo nitong si Argus kasama si Catherine. Mula sa malayo ay pinanilisikan ng mga mata ni Amerly sina Argus at Catherine. Masayang nagtatawanan ng mga ito. Talagang nagkabati na kayo ha? Mahinang sambit ng 12 anyos na dalagita. Kip-kip sa palad ang puting sobre. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa dalawa. Habang papalapit siya sa mga ito, ay unti-unti rin siyang nag-flash ng peking ngiti sa labi. Oh, si Amerly. Bulong kay Argus ng pinsan nitong si Roman. Ang huli ang unang nakapuna sa kanyang paglapit. Nandito ka na naman? Siguradong manggugulo ka na naman? Otomatikong ani Catherine kay Amerly. Minasdan pa siya nito na ani mo siya ay isang malakas na bagyong papalapit dito. Why are you here, Amerly? Hapon na, malayo ang bahay niyo rito sa Primero Farm. Hindi ka na dapat pang nagpunta rito. Sinabi ko naman sa'yo na kung may kailangan ka sa akin, sa umaga mo ko dapat sinasadya. Sita ni Argus kay Amerly. Lihim na napaismid si Amerly sa tinura na yun ni Argus. Ang husay magsalita ng lalaki. Kung ituring naman siya, akala mo'y sanggol siya na hindi makaunawa. Crush niya ito pero minsan ay hindi niya mapigilan na mainis dito. Lalo na sa tuwing umaasta ito ng ganun. Parang 10 taon lang naman ang lamang ng edad nito sa kanya. Si Catherine nga na nobyo nito ay kaka-18 lamang. Nandito ako para humingi ng sorry. Patikim na sabi na lamang ni Amerly sa mga ito. Sorry, Catherine. Gawa-gawa ko lang ang kwento na nagsabay kumain sa cafeteria sina Argus at Alea noong nakaraan. Ang totoo niyan, ang pinsan ni Argus na si Grant ang kasabay nun. Inakala ko lang na si Argus kasi magkamukha sila kapag nakatalikod. Tumawa ang boyfriend ni Catherine, and as usual, kumibot ang batang puso ni Amerly nang mamataan niya ang mapuputi at pang TV commercial ng ngipin ni Argus sa primero. Sira ulo kasi ang pinsan ko na yun. Ginaya ang haircut ko. Anang lalaki. But honestly, okay lang yun, Amerly. Huwag mo na lang sanang ulitin. What, Argus? Pinapatawad mo kaagad ang batang yan? Sinabi ko na sa'yo na hindi na yan magbabago. Patuloy na siya magkakakrush sa'yo kung ganyan kakabait sa kanya. Putol ni Catherine sa sinasabi ng nobyo. Kung totoo ang napapanood na umuusok ang ilong ng isang tao, pupusta si Amerly na gano'n na ang nangyayari sa mga butas ng ilong ng babae sa mga oras na yon. Catherine, calm down. She's just a kid. Heto, may sulat ako para sa inyo. Inumang ni Amerly sa mga ito ang hawak niyang sobre. Sinadya rin niyang putulin ng sinasabi ni Argus at rinding-rindin na siya sa kakasabi nito na siya ay bata. Ito na ang huli kong paglapit sa inyo kaya ko kayo sinulatan. I'm sorry. Tama kayo. Isa akong malaking panggulo sa relasyon niyo. Lukot ang mga kilay na akmang kukunin ni Catherine ang sobrang inaabot ni Amerly sa mga ito nang sadya niyang ihulog yun bago pa sumayad sa palad ng magditang babae.
Kung maldita ang nobya ni Argus, mas maldita siya. Labag nga sa loob niya ang pagsusulat ng paumanhin sa mga to. Sinunod lamang niya ang utos ng lola ni Argus. Usapan kasi nila ng matandang Donya na kapag tumuntong na sila sa tamang edad ni Argus, ay siya ang kukunin nitong asawa para sa apo nito. Bago raw yun ay humingi muna siya ng sorry kay Catherine at Argus. Nang sa ngayon daw ay makalimutan na ni Argus ang mga nagawa niyang atraso sa binata. Eh kaso lang, nagmamaldita na naman ang so-called girlfriend nito na si Catherine. Ay, nahulog. Kunwari ay bulalas ni Amerly. Saka siya nagmamadaling yumuko upang damputin ang nahulog na sobre. Mabilis ang mga mata ni Amerly. Kahit gumagalaw ang maliit na gagamba na namataan niya sa sahig kanina, ay nakita niya pa rin yon sa kanyang pagyuko. Mabilis din niya itong dinampot at sa pagkakaangat ng kanyang ulo, ay agaran niyang inabot kay Catherine ang sobre, nakasama ang gagamba. Tumalikod at kumaripas na ng takbo si Amerly pagkatapos. Malayo na siya ay dinig pa niya ang matinis na tili ng malditang girlfriend ni Argus. Humagikik si Amerly sa labis na tuwa. Ngunit nang makadapa na siya sa sariling kama sa kanyang silid, ay hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng mga mapipintog na luha. Matapos alalahanin ang nakaraan ay ikinurap ni Amerly ang mga mata. Tila kailan lamang ang alaala na yun at parang gusto pang mamasa bigla ng mga mata niya. Napailing siya sa naisip, saka pinaharurot na niya ang minamanehong kotse. Kanina pa pala gumalaw ang mga sasakyan na kasabayan niya, samantalang siya ay nakatunganga pa roon. Nag-iingay na pala ang busina ng mga sasakyan sa likuran niya. Kaagad na narating ni Amerly ang restaurant na siyang tagpuan nila ni Argus. Hindi naman nahirapan ng babae na makilala ito. Tulad kasi ng dati ay lutang pa rin ang kagwapuhan ni Argus sa mga taong naroon sa restaurant. Angat ang kagwapuhan niya, pero lutang din ang kanyang isipan. Piping sambit ni Amerly sa sarili. Mula kasi sa kinatatayuan niya, ay kitang-kita niya kung paanong tagusan ang tingin ni Argus. 12 anyos lang si Amerly nun, pero sandamukan na ang skills niya, kaya hindi talaga nakakatawa mga kalokohan niya. Pikon na pikon talaga si Catherine sa kanya nun. Dinig ni Amerly na sabi ni Argus kay Roman. Of course naaalala niya pati si Roman. Pinsan at malapit na kaibigan nito ni Argus. Old habits really die hard. Ang dalawa pa rin ang magkasama hanggang ngayon. Eh kasi naman, ewan ko ba naman sa ex mo na yun? Kung bakit napakapikon pagdating kay Amerly? Ani Roman. Napangiti si Amerly. Mukha kasing ang inaalala ng dalawa ay ang huling tagpo nilang tatlo kasama si Catherine na ex-girlfriend ni Argus. Hindi na pinaglaro niya sa kanyang isipan kanina lamang. Ikaw ba naman ang bigyan ng insektong hindi mo gusto? Hindi ka ba maiinis? Sabi ni Argus kay Roman. Hindi ko pa nakakalimutan ng pagyuko niya lang para damputin ang nahulog niyang sobre. May gagamba na siyang hawak. Kung paanong napakabilis ng utak ng batang yun pagdating sa kalokohan, ganun din ang mga kamay niya. Amerly pressed her lips together. Hayun na naman kasi si Argus sa pagsasabi ng bata siya. Imbes na maglakad na siya palapit sa mga ito ay huminto siya at lihim na pinaningkitan muna ng mga mata ang lalaki. Parang ganito ba kabilis? Sabay na nilingon at nandilat ang mga mata ni Argus at Roman nang marinig ang boses ng babae. Tapos ay kinuha ni Amerly ang singsing na kasalukuyang hawak at pinapaikot sa daliri ni Argus. At saka walang salita na isinubo nito ang singsing. Hala, bakit mo isinubo? Gulat na bulalas ni Roman. Argus gritted his teeth. Tumayo siya. Nilapitan ng babae at hinawakan niya ang batok nito. Iluwa mo yan. Hindi mo pwedeng kunin ang... Wala na. Suot ko na. Agap ni Amerly. Sa gulat ng dalawang lalaki ay hindi na napansin ng mga ito ang agaran na pagsuot ni Amerly sa singsing. Napakabilis talaga ng mga kamay ng babae. Agad din itong nakadukot ng cellphone at nag-selfie. Sent na kay Donna Luisita. Saka kaswal na sabi sa kanila. By the way, ako rin naman yung babaeng nakuha mo sa app. Pagmamalaki pa ni Amery. Kinuha ang iniinom ni Argus na kape, saka nakangiti iyon na nilagok. Ang sarap ng kape na to. Makakapeling na kasi kita CEO Argus ang primero. Hintatakot ang nakarehistro sa mukha ni Argus nang sabihin yun ni Amerly. Lalo na nang mapasadahan nito ang suot ng babae ng neon pink dress, bag at gayon din ang sapin sa mga paa. Gusto sana niyang layasan ng babae ngunit pinigal niya ang sarili. Hanggang sa makarating sa abuela nila ang balita na may nahanap na siyang bride. Minadali ng abuela nila ang pag-aasikaso ng kasal nila.
1 linggo lang ang hinintay ni Amerly. Heto na't ikakasal na siya sa kanyang kababata at childhood crush na si Argus. Marahil para sa iba siguro ay napaka-childish ng nagawa niya. Ngunit para sa kanya ay hindi. Bata man siya kung ituring ng lalaking pakakasalan, hindi naman pambata ang concern niya sa muling pagkikipagkita at pakikipagkasundo niya sa lola nito. Nako, nakakatuwa naman. Sobrang ganda mo, Amerly, aking apo. Bagay na bagay sa'yo ang napili mong trahe di boda. Tila kinikilig pa na ani Doña Luisita. Inikutan si Amerly. Sinipat ang kabuuan ng huli nang may kinang ang mga mata. Malawak na napangiti ang pinuri, kahit hindi sigurado si Amerly kung tunay ba o kaklastikan lang ang pagpuri ng Donya. Noon pa man sa probinsya kung saan sila nagsilaki ni na Argus, ay may ganoong ng vibe si Doña Luisita sa kahit na sino. Mabait ang Donya pero dahil mapera nga, kaya siguro hindi malaman ng halos lahat kung true or false ang karakter nito. Kayo rin naman po, Doña Luisita. Simpleng sabi niya na lamang dito. Ano ka ba? Grandma na ang itawag mo sa akin. Yun na ang dapat. Hindi rin naman po ito mangyayari kung hindi dahil sa inyo. Pero mula rin ang lahat ng ito sa tulong mo, Amerly. Kumindat sa kanya si Doña Luisita. Saka na po natin pag-usapan ng tungkol sa mga ganyan, Grandma. Let's Gina sa kasal. Aasarin ko pa ang apo mo. Iniwanan na ni Amerly ang matandang babae pagkatapos niya itong bigyan ng beso. Hinayaan na ni Doña Luisita na makaalis ang bride. Naiwan ito roon na malawak ang saradong pagkakangiti ng labi habang nananatili itong nakatingin sa pinto kung saan dumaan palabas si Amerly. Gusto ng matandang Donya ang katapangan ni Amerly, bagay na wala sa apo nitong si Argus. Maingay ang tunog sa simbahan sa tuwing kinakasal. Nakangiti ang bawat tao naroon, pero hindi kasali si Argus sa mga yon. He took a deep sigh. Hindi pa rin siya makapaniwala na pakakasal na siya sa batang makulit na si Amerly nang dahil lang sa bulok na golden rule ng kanyang abuela. Alright, she's grown up now. Pero ang kilos, magmula nang muli itong magpakita sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon hanggang ngayon na nakasuot na ito ng trahe di boda, ay pambata pa rin. Itigil mo pagkaway ng ganyan, Amerly. Saway niya sa kanyang bride. Bumungis-ngis muna ang babae bago nito kinuha ang iniabot niyang palad dito. Magkatabi na sila ngayon sa harap ng altar. Bakit? Yun ang signature wave ng Philo-Korean na si Sandara, no? What? Oh my God, Amerly. And please stop giggling and talking like a child for Pete's sake. Lalo na mamaya sa reception. Saway niyang muli sa babae. Kaso, dahil bata pa nga, hayun, humagigig na naman ito bilang tugon sa kanya. Tatry ko, pero hindi ako magpa-promise, Argus, ha? Dumilim ang mukha ng CEO. Hanggang sa matapos na ang kasal ay wala siyang gana. Paano? Hindi maitatanggi na napakaganda ng babaeng kanyang pinakasalan. It was a forced marriage in his part, but still, hindi niya maikakaila na napakaganda pa rin ng mga mata at ngiti ni Amerly. Nakakaakit na itong pagmasdan ngayon. Perhaps because she was now a lady, and sexy. Umiling at pumikit si Argus. Pinagalitan niya sarili. Mali na hulaan niya kung ano ang cup size ni Amerly sa harap ng mga santo. Nabasa mo ba yung terms and condition ko, mister? Pabulong na tanong ni Amerly sa groom niya nang ideklara ng pari na magharap na sila bilang paghahanda sa kanilang wedding vows. Wala akong nabasa. Igting ang mga panga na tugon ni Argus. Hindi ako interesado. Ikaw ang nagpilit ng sarili mo sa kasal na to. Anong sense na may terms and condition ka pa? Guwapo ang groom niya, mula noon hanggang ngayon. Masarap pagmasdan ang pagkibot ng maliit na labi nito. At ang weird na masaya ring tingnan ang madilim nitong muka habang ito'y inis na nagsasalita. Tumikhim si Amerly. Kinolekta ang sarili bago sumagot sa kaharap ng lalaki. Okay lang, pinirmahan mo naman na raw, sabi sa akin ni Roman. Isasend niya sa akin ng soft copy pagkatapos nitong kasal natin. Well, baka maisipan mong basahin kapag binigyan kita ng clue. Kailangan ko ang pinangako ni Doña Luisita sa akin, kaya pinilit ko sarili ko sa'yo ngayon. Anong akala mo? Crush pa rin kita? Hindi na, no? Panguuyam niya sa lalaki. Hindi na ako ang batang si Amerly noon na dead sa'yo. Sa terms and condition ko, nakasaad na bawal ka mababae habang nakatali tayo sa agreement na 1-year marriage. Magkahiwalay rin ang tulugan natin. Magpoprotesta pa sana si Argus, pero pinutol na lamang yun ng panibagong salita ng pare.
Pwede na raw niyang halikan ng bride. Nakita niya kung paano natakot si Amerly. At dahil maloko naman ito, may malawak na ngiti sa labi na iniangat ni Argus ang belo na tumatakip sa magandang mukha ni Amerly. Yun nga lang, nang maglapat ang kanilang mga labi, ay tila si Argus pa mismo ang ayaw bumitiw sa halik na namamagitan sa kanila ng pilyang babae. Ngayon lamang kasi siya nakahalik ng babae na walang ideya sa ginagawa at halatang napilitan lamang. Kung hindi pa niya naramdaman ang pinong kurot ng bride sa kanyang braso, ay hindi pa mababalik sa wisyo si Argus. Natapos ang kasal na tila wala pa rin sa sarili si Argus. Dahil mayaman ang abuela ng binata, niregaluhan sila ng matanda ng bahay at lupa na siya nilang titirahan. Doon na sila dumiretso pagkatapos ng kasal. At kung inaakala ni Argus na nakaisa na ito sa ginawang paghalik kay Amerly kanina sa simbahan, ay nagkakamali ito. The moment na lumapag na ang mga paa nila sa bahay na iniregalo sa kanila ni Doña Luisita, ay nabasa kaagad ni Argus ang pinirmahan nitong terms and condition ni Amerly. No kiss, no hug, do not meddle sa mga bagay na ginagawa mo. Walang pakialaman at dapat na magkaroon ka ng 5% share sa company. Gulantang na pagbabasa ni Argus sa agreement. Meron pang nakasulat dito na bilang mister mo. Ako ang sasagot sa mga kapritsyo mo. And what made you think na mapapasunod mo ako sa gusto mo, Amerly? Malinaw rin na nakasulat dito na anuman ang kapritsyo na hilingin mo sa lola ko ay okay lang. Magkaiba sa kanya at sa akin. Are you out of your fucking mind, woman? Nag-cross arms si Amerly. Unfortunately, I'm not. Unfortunately rin, nakapirma ka na. Wala ka nang magagawa pa. Right, Roman? Baling ni Amerly sa pinsan nito na nasa kabilang linya through FaceTime app. Pinaliwanag naman ni Roman ang mga terms and condition ng bawat isa sa kanila. Hanggang sa matapos ang tawag nila sa lalaki ay nanatiling nakatiim ang mga bagang ni Argus dahil sa labis na inis. You're crazy kung inaakala mo. Nilapat ni Amerly ang dalawa niyang daliri sa bibig ni Argus upang pigilan itong magsalita. Pinatong niya rin ang isa niyang tuhod sa tuhod nito. Hindi siya nagkamali. Napaigtad ang lalaki sa pagkakalapit ng dibdib niya sa mukha nito. Naging madali para sa akin nang makapasok sa app na nagpapa-wife for hire. Kasing dali na ako mismo ang nakuha mong babae ron. Argus a primero, gusto ko lang sabihin sa'yo na napakadali lang rin para sa akin na mapakasalan ng kapatid mong si Devlin. Yun ay kung nanaisin mo na makaungo sa'yo ang kinaiinisan mong kapatid, habang sureball na mapupunta sa kanya ang kumpanyang pinagdadamot mo. In case you didn't notice, my CEO boy, you needed me so badly. At kapalit niyo na yung mga nakasulat dyan sa kapritsyo ko. Maliwanag ba, mister? And just like that, natameme na lamang si Argus. Tumalikod na ang misis niyang si Amerly. Nakatanga pa rin siya roon. Naging napakaramot niya nga siguro at tuso. Kaya kahit ayaw at hindi niya matanggap na may pinakasalan siyang mas bata sa kanya na brat at childish pa, ay sumigi siya sa kasalan na yon nang hindi na inalam kung paano nga ba nagawa ni Amerly na ito ang makuha niyang hired wife sa app. Ano nga bang naging buhay ng babae sa panahon na hindi sila nakita? Ang huling balita niya lang dito ay nag-iisa na ito sa buhay dahil sabay na namatay sa vehicular accident ang parents nito. Nag-iisang anak din ito. At mukhang inubos ng babae ang lahat ng iniwan dito ng mga magulang nito. Kaya siya at ang lola niya ang nakitang opportunity ni Amerly para sa mga luho. Wala siguro itong trabaho. Tama si Amerly. Ang sinabi niya shortcut lang na wala ka nang magagawa pa, dude. Asawa mo na siya dahil sa kaakibat na role ng singsing. At dahil na rin sa hatred mo sa kapatid mo sa ama na si Devlin. Komento ni Roman. Naroon pa pala ito sa screen ng kanyang iPhone. A marriage from hell. Yun ang matitikman niya sa buhay ko kapalit ng mga kapilyahan at kalokohan sa terms and conditions na pinapirmahan mo sa akin. Na hindi mo binigyan ng time na madiscuss man lang sa akin. Inis na asik ni Argus sa pinsan. Tinawanan lang yun ni Roman. Binuska pa siya patungkol sa halik na namagitan sa kanila ni Amerly kanina sa simbahan. Kinabukasan, parang walang kasal na namagitan kay Argus at Amerly. Tanghali na nagising ang huli. Samantalang ang mister niya ay wala na sa bahay nang magising siya. Nag-iwan lang si Argus ng note sa fridge na nagsasabing darating si Manang Salvi ngayong araw. Kilala niyang matandang babae. Sa Cagayan de Oro kung saan sila lumaki ni Argus ay katiwala ito sa Hacienda a Primera. Wait po, ani Amerly sa nagdo-doorbell. Sigurado siya, ito na ang matandang panauhin nila for today. Manang!
Masayang bati niya sa matandang na pagbuksan ng pinto. Nagyakap sila. Kamusta ka na, Amerly? Napakaganda mo. Naku, ikaw talagang bata ka. Buti naman na di ko rin ang nakatuluyan ni Argus. Bagay na bagay talaga kayo. Tandang-tanda ko pa mga kalokohan mo para lang mapansin ka ng binata namin. Aba, akalaan mo ba na ngayon ay mag-asawa na kayo? Lihim na napangiwi si Amerly. Hanggat maaari sana ay ayaw na niyang marinig pa ang tungkol sa kagagahan niya noon. Sabihin nang pumayag siya sa gusto ni Doña Luisita ngayon na pakasalan si Argus. At tunay na naging crush niya ito. Pero puppy love lang yun. Manang Salve naman, bata pa po ako noon. Halos nakalimutan ko na nga ang pakiramdam ng may crush eh. Ang natatandaan ko lang, naiiyak ako kapag hindi ako pinapansin ng alaga mo dati. Saka kapag nasa mansyon si Catherine para dumalaw sa kanya. Oo nga. Aba, hindi ko pa nalilimutan noong itulak mo si Kat sa pool. Just kang bata ka. Natawa si Manang Salve. Salbahe ka noon. Wala namang ginagawa sa'yo. Manang, wag na po natin pag-usapan yan. Putol ni Amerly sa sinasabi nito. Ang maigi pa, tulungan na kitang magsalansa ng mga damit sa closet. Marahan na tinulak niya ang matandang babae papunta sa built-in closet na naroon. Ang pagsasali ng mga damit nila ni Argus ang unang gagawin nito sa bahay na yon. Pero mahal mo pa rin si Argus, ano? Pangiintriga pa ni Manang Salve. Kung hindi, edi hindi ka sana pumayag na makasal sa kanya para lang makuha niya ang kumpanyang pinaghirapan niya. Alam niyo ang tungkol sa usapan namin ni Grandma Luisita? Oo naman. Katulad noon, alam na alam kong kapritsyo ni Doña Luisita. Kinuha ni Manang Salve ang isang palad ni Amerly. Ameng, alam ko rin na kaya ka napakiusapan ni Doña Luisita dahil sa nakikita namin pareho na mapapabuti sa iyo ang puso ni Argus. Napaawang ang labi ng babae. Tinawag na nga siya ni Manang Salve sa mabantot niyang palayaw, nagbanggit pa ito ng usaping puso. Dugo ang kumukulo sa kanya pagdating kay Argus. Kung alam lang sana ng katiwala ang rason niya sa pagpayag sa kasalan na yon, ay baka mawindang pa ito. Pero wala siyang balak na sabihin ang totoo niyang rason sa kahit na kanino. Dumating ang araw ng linggo. Unang araw yun na nagkatagpo sila ni Argus sa bahay. Sino yan? Sigaw ni Amerly. Nagising kasi siya sa malakas na katok sa pinto ng kanyang kwarto. Tangang gusto mong juice. Sarkastiko ang putol ni Argus sa sasabihin niya. Pinitik ng lalaki ang bibig niya. Hindi makapaniwalang napadilat ang inaantok pa na si Amerly. Buisit ka? Masakit yun ah. Nasa pa ng babae ang sariling labi. Walang nagmumura sa bahay ko. Naiintindihan mo? Bahay ko rin to. Mag-asawa tayo. Hindi pa patalo na sagot ni Amerly. Sumandal sa hamba ng pinto si Argus. Di bawal magmura sa bahay natin. Okay ka na? At hindi gawain ng isang misis ang magising ng tanghali kapag alam niyang nandito ang mister niya. Hindi lang kita naharap ng mga nakaraan dahil busy ako. Busy na nga ako sa pagtatrabaho, ikaw naman walang pakonswelo. Ano pa konsuelo sinasabi mo dyan, Argus? Nakalimutan mo na ba na hindi tayo tunay na mag-asawa? So? Bakit? Nakalimutan mo na rin ba ang nakasulat sa terms ko? Ano? Ang lagay terms mo lang ang masusunod. Sinabi mo roon na kada hindi natin pagsunod sa terms ng bawat isa, bawas yun sa fee mo bilang contracted wife for hire ko, di ba? Nasa po ni Amerly ang sariling noo. May nakasulat bang ganun dun? Hala, kailangan ko ng pera. Whatever. Kilos na. Hindi ka rin narito, Amerly. Kailangan mo akong ipagluto. Wife duties should be done every Sunday. Remember? Marahan na itinulak siya ni Argus. Yung sa wife duties, natatandaan niya. Pero ang araw ng Sunday, hindi niya naalala. Kailangan niya yung mabasa ulit. Gayunpaman, kumilos na rin siya kaysa makipagdiskusyon pa siya sa lalaking ito. Kailangan niya ng pera. Sobrang halaga niyon sa personal na hamon niya sa buhay at sa kapritsyo niya syempre. Kaya naman pinagluto niya si Argus. Mamaya o bukas, siya naman ang maniningil ng pabor ayon sa agreement nila. Masarap ang nilutong spaghetti ni Amerly. Nakakainis aminin na maging ang DIY pizza na ginawa nito ay masarap din. Sa totoo lang, hindi na nga gustong matapos ni Argus ang ginagawa niyang panguya. Anong masasabi mo, Argus? Tanong ni Amerly sa kanya. Masarap ba? Nagtaas lang ng isang kilay si Argus. Kumain ka na lang. Hindi ako sanay na may kausap habang kumakain.
Pasuplado niyang tugon dito. Pumuso ang babae. Idinagdag tuloy ng isipan ni Argus na nakakainis din pagmasdan ng ganoong arte ni Amerly. Hilig na ng babae nang umuso kahit noon. Nakakagulat na makita ang habit nitong yun ngayon na ganap na itong dalaga. Ang cute lang tingnan. Hindi na annoying na gaya noon. Aalis ako mamaya. Biglang wika ni Amerly. Sinasabi ko lang sa'yo at baka hanapin mo ako. Nagkibit ng mga balikat si Argus. Gaya ng napagkasundoan natin, walang pakialamanan. Malapad na napangiti si Amerly. Lumahad. Can I have your limitless card, mister? What? Kunot noong tanong ni Argus. Nasa terms ko na gagamitin ko ang limitless card mo sa tuwing aalis ako. Remember? Nalinti ka na. Naging kanya nga ang kumpanya na nabawi niya mula sa kapatid sa labas. Ngunit malinaw na bukod sa sinet-up na siya, ay hinohold up pa siya ng kanyang napangasawa. Baka si Amerly na lang ang pagtrabahuhan niya. Pero hindi naman siguro nito balak lustayin ang savings niya at sweldo sa kumpanya. Wala rin siyang nagawa dahil kailangan niyang sumunod sa agreement. Kaya naman, masayang umalis ng bahay si Amerly bit-bit ang kanyang limitless card. Nang araw ding yon ay nanliliit ang mata na pinagmasdan ng maigi ni Argus ang mga transaksyon na nagdo-notif pa isa-isa sa mobile phone niya. Malinaw naman ang sinasaad ng notifications. Pero gusto niyang mahilo sa kaalaman na sunod-sunod na ginamit ni Amerly ang card niya. What's wrong? Huntag ni Roman sa kanya. Ang lahat ng ito ay mali, Roman. Ano? Ang alin? Natawa na ani ng kanyang pinsan. Shit, ito oh. Kung saan-saan namimili si Amerly gamit ang card ko. Sindak na sabi ni Argus. Nagmadali siyang kinuha ang kanyang vest at susi ng sasakyan. Hoy, wait! Saan ka pupunta? Habol naman ni Roman. Kailangan ko mapigilan si Amerly. Sobrang paggastos na ginagawa niya. Hindi yun normal, Roman. Tila naunawaan naman siya ng kanyang pinsan. Sumubay na lamang ito sa pagmamadali niya. Sabay rin nilang nilisan ng kumpanya gamit ang kanika nilang sasakyan. Ngunit gayon na lamang ang panlulumo ni Argus nang hindi na niya naawat pa si Amerly. Walang nagawa na hinintay na lang niya ang babae na makauwi. Masisermo na niya ito sa ayaw nito at sa gusto. Pagbalik ni Amerly sa bahay, ay naniningkit ng mga mata ni Argus ang bumungad kay Amerly nang tumingala ito sa may hagdanan. Nakaroba na ang lalaki. Mukhang matutulog na, ngunit hindi natuloy dahil hinintay pa siyang makauwi nito. Hi, mister. Hinihintay mo ba ako? Hindi ka ba makatulog nang wala ako? Tatawa-tawa niyang ani sa lalaki. Madilim ang mukha ni Argus pero tinatawanan niya. Ganoon talaga. Lasing na kasi siya. Umakbay siya sa kanyang asawa. Inalalayan naman siya nito. Gentleman pa rin talaga si Argus. Buska ni Amerly dito. You little brat. Alam mo ba kung anong oras na ha? Singhal ni Argus nang maipasok na siya nito sa kwarto. Hindi ko na kailangan itanong kung saan ka nang galing. Hay na't sobrang lasing ka. Tignan mo sarili mo, Amerly. You're a total mess. Nainding ka na pero umaasta kang 16. Sunod-sunod ang ginawa mong pagbili ng kung ano-ano sa kung saan-saan gamit ang card ko. Hindi makapaniwalang nilingon ni Argus ang mga ipinasok ni Manang Salve sa silid na mga supot at paper bags na may tatak ng kung ano-anong signature brands. Narindi si Amerly. Mula sa pagkakasubsob sa kama ay bumaling siya sa tumatalak na lalaki. Alam mo, gwapo ka sana eh. Ang daldal mo lang. Putak ka ng putak. Daig mo pang babae. Humahagik-gik na dinuro niya pa si Argus. But that's okay. I'm happy that I made you mad like a growling tiger. Kid, listen. Ito na ang una't huli na gagawin mo to. Understand? Kahit pasuray-suray ay tumayo si Amerly. Nilapitan niya si Argus. Dinutdot ang dibdib nito. Hoy, ikaw. Nasa usapan natin na ayos nang nagawin ko ang pera mo. Sakat, get out of my room. Get out. Sisigaw ako ng rape kapag hindi ka lumabas. Humisi si Argus. No need. Hindi mangyayari na gagasain kita. Wala ako ni katitig na nadarama sa katawan mo. You're dreaming if you think I'm interested in your character either. Oh, di lumabas ka na? Bulyaw ni Amerly. Lumabas ka nang hinayupa ka. Masusuntok kita. Kaugali mo talaga si Catherine. Buisit kayo pareho. Lasing ka na talaga. Pati ang taong wala rito, dinadamay mo pa. Naningkit ang mga mata ni Amerly. Madadamay talaga siya rito. Ikaw at siya.
I have this pure anger and hate towards you and her until now. Kasi nga, brat at bata ang isip mo. 19 years old supposedly. But, hindi na natuloy ni Argus ang sinasabi. Bigla kasi itong hinalikan ni Amerly. Malambot at mapula ang labi ng babae. Ngunit sa pagkakataon na yon ay pinigil ni Argus ang nadaramang pagtugon sa halik ni Amerly. Sino ngayon ang sinasabihan mo na bata, ha? Panguuyam na wika ni Amerly kay Argus pagkatapos ng pasibasib na paraan niya na paghalik dito. Ang alam mo lang maglustay ng pera, magbar at magpasaway, pero hindi ko marunong humalik. Huwag ka nang trying hard, Amerly, okay? Nainsulto si Amerly. Tila may kung anong pumitik sa kanyang puso at sentido. Hindi man niya nais, ay kusang naglakbay ang diwa niya papunta sa nakalipas, kung saan harapan na sinasabi ng lalaking ito na hindi ito interesado sa kanya. Dahil bata siya, makulit at trying hard. Well, naalala rin lang niya. Hindi na kumurap na sinampal niya si Argus. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi na ako ang batang Amerly na iiyak na lang sa lahat ng mga salitang pinupukol mo, Argus. Humulagpos ang galit sa dibdib niya. Ngunit alam niya, ngayon ay ang ego na niya ang nasasaktan. Bakit napakarude ng taong to sa kanya? Gayong wala naman siyang natatandaan na ginawang hindi ka nais-nais dito. Bukod sa pangungulit niya dito upang magkahiwalay ito at si Catherine noon. Sapat na ba yon para saktan siya nito ng ganoon? Sa naglaro sa isipan ay nagkiskisan ang mga ngipin ni Amerly. Umpisa pa lang tong pagwawaldas ko ng pera mo sa kung saan at anong bagay. Humanda ka na, Argus. Our marriage will be your first nightmare. Wamisi si Argus. So ang dahilan mo pala sa pagpipilit mo ng sarili mo sa kasal na to ay ang igante ang nasaktan mong batang puso noon? Then tell to them mo na hindi ka na bata, Amerly. Heto na ang palanggana na may warm water, Argus, Amerly. Siyang dating ni Manang Salve, saka lamang naawat ang matalim na titigan ng mag-asawa. Magpunas ka na, mabisang pantanggalin sa lasing at nang makatulog ka na rin. Anong matandang babae. Salamat po, Manang Salve. Ani Amerly sa katiwala. Nilapitan niya ito, akmang aabutin niya ang palanggana na may warm water at bimpo nang makaramdam siya na tila umiikot ang kanyang sikmura at mundo. Oh, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Manang Salve. Anong nararamdaman mo? Si Argus naman ang nagtanong. Hindi makaibo si Amerly. Sapo-sapo lamang ang sariling bibig. Ano? Kumuyampit siya sa laylayan ng t-shirt ng lalaki bago niya itutuluyan ng sinukahan. Diring-diri at inis na inis si Argus sa kanya. Agad nitong sinabihan si Manang Salve upang tulungan ng lalaki na linisin si Amerly. Naligo agad si Argus. Kinabukasan ay malapad na napangiti si Amerly habang maayos siyang pumaparada sa tapat ng kumpanyang pag-aari na ngayon ng kanyang mister. Hindi niya maiwasan na mapangiti sa tuwing naaalala niya ang naganap kagabi. Sinukahan lang naman niya ang lalaking noon ay siya ang isinusuka. Grabe, nakakatawa talaga ang itsura niya kagabi. Iiling-iling na anya sa sarili. Nagpakawala pa si Amerly ng malakas na tawa bago bumaba ng sasakyan na galing din naman sa kanyang macho gwapito na asawa. Good afternoon, madam. Untag sa kanya ng company security. Binati niya lang din ang mga ito saka siya nagtuloy-tuloy na sa loob ng company. She's Mrs. Amerly Aprimera now, kaya may karapatan siyang bigyan ng surprise visit ang gwapito niyang asawa. Uy, hi! Bati ni Devlin, ang half-brother ni Argus. Hello, sa laki ng company na to, ikaw pa talaga nakasalubong ko. Ani Amerly sa lalaki. Nagbeso sila bilang pagbati sa bawat isa. Pupuntahan mo ba si Kuya Argus? Ah, mali. Sure ako na siyang pakay mo rito kaya tara na. Hatid na kita sa kanya. Nakangiting tinanggap ni Amerly ang braso na inalok sa kanya ng binata. Ang dinig niya ay 23 anyos lang ito. Hindi nalalayo ang edad sa kanya, kaya kuya na talaga nito si Argus. Oh, saan ka pupunta? Tara na, pasok tayo sa loob. Agap na pagyaya ni Amerly kay Devlin. Nang nasa tapat na kasi sila ng office ng CEO, ay akmang iiwan na siya roon ni Devlin. Hindi na. Hinatid lang naman kita eh. Nako, hindi. Tara na, Devlin, okay? Surprise visit to, kaya isasama na rin kita para masurpresa talaga si Argus. Humahagigik na wika ni Amerly. Umangkla siya sa braso ni Devlin at marahan niya itong hinila papunta sa loob ng office ng mister niya, kaya wala na itong nagawa kundi ang pagbigyan siya.
Sa loob ng office ay nag-uusap si Argus at Roman. Kasalukuyang dinidiscuss ni Roman ang mga store na siyang pinuntahan ng mahusay niyang misis. Wala naman na sanang pakialam si Argus doon, lalo na at sa mukha naman niya mismo sinabi ni Amerly sa pahapyaw na paraan na ginagawa lang nito ang pagpapasakit ng ulo niya dahil nais ibangon ng batang puso niya na niyurakan niya raw noon. Pero ang pinsan niya ang nagpumilit na alamin nila ang totoo dahil may kahina-hinala raw sa transactions ni Amerly. "Are you sure about that?" Muling tanong ni Argus sa pinsan. Tumango si Roman. "Yup, nakakapagtaka rin na nag-abala si Amerly na burahin ang transaction niya sa store na yun. Sa lahat ng pinuntahan niya, yung naunang 3 lang ang burado. Kung hindi mo pinuna, hindi ko rin naman malalaman. Although of course, makakakuha ka naman ng statements within a month. But the fact na binura niya yun among the rest of her transactions at lumalabas na mas malaki ang nagastos niya rin sa burado, nakakahinala, di ba?" Yun na nga mismo ang dahilan kung bakit nilalaanan pa nila ng oras ng kanyang pinsan ang tungkol sa paggasta na ginawa ni Amerly. Pinakamalaking amount din ang ginastos ng babae sa binura nitong transaction. Really? Ano kaya ang tunay na dahilan kung bakit mula sa pananahimik sa US ay nakipag-deal ang babaeng yun sa lola nila? Napaka-imposible na dahil lang sa luho nito. Tingin ni Argus ay may mas malalim pang dahilan si Amerly na kailangan niyang tuklasin. Mas nadagdagan lang ang pagtataka ko nang pati kay Grandma ay nagbura pala siya ng transactions. Tinanong ko lang naman si Grandma about it. Nabanggit ko sa kanya na may binura siyang transactions sa'yo. Na pinagtakan mo nga kasi nga lumalabas doon na mas malaki ang nagastos ni Amerly. Sabi pa ni Roman. Sa kaalaman na yon ay makahulugan na nagkatinginan ng magpinsan. Wala man magsalita sa kanila, pero sa klase ng kanilang mga tingin ay alam na nilang dapat na malaman nila kung anong nasisiguro nilang tinatago ni Amerly. Nakakapagtaka rin talagang biglaan niyang pagsulpot at pakikipag-deal kay Grandma. Gayong sabi mo naman, kilala siyang on-call mural artist sa US. Hindi napigil na komento ni Argus. Hindi birong bayad sa ganun talento. Per contract din yun at maganda ang rates. Tama ka. Nakakabilib nga ang mga gawa niya eh. Hindi ko akalain na may nakatago pala siyang ganung talent. Mangurit lang ang alam kong ginagawa niya nung bata pa siya. Sagot ni Roman. Nasa kasarapan sila ng pag-uusap nang tumunog ang intercom ng CEO na nasa mesa. Inanunsyo ng sekretary niyang si Diana na may bisita siya. Ayaw raw magpakilala. Kunot pa lamang ng mga kilay ang nagagawa ni Argus ay pumasok na sa kanyang opisina ang tinutukoy na bisita. Walang iba kundi si Amerly. What the fuck are you doing here? Gulat na tanong ni Argus sa babae. Moy naman ganyan na mukha mo. Hindi ka ba masaya na makita ako? Hindi rin naman tama na itanong mo sa akin ang mga salitang yan, oy. Misis mo ako, no? May karapatan akong pumunta sa company mo anytime. At isa pa, bakit sa bahay bawal magmura, pero dito pwede? Sagot ni Amerly sa gulat na gulat niyang asawa. Bilang karagdagan ng pag-iinis dito, nilapitan niya pa si Argus. Naupo siya sa mesa nito at dumikwatro roon. Hindi mo na dapat bang tinatanong yan? Ani Argus sa iritang tinig. Dahil alam mo na ang sagot dyan. Ano bang kailangan mo? Kulang pa ba mga pinamili mo kaya ka narito ngayon? Kukunin mo na naman ba ang card ko at maglalamyerda ka na naman? Humagik-gik ang batang misis ng bilyonaryong CEO. Napakasungit mo talaga. Mas natawa pa si Amerly nang umiwas si Argus mula sa mga palad niyang hahaplos sana sa pisngi nito. Pero hindi, baka next month ko na ulit kunin ang limitless card mo. Nakapamili na rin kasi ako gamit ang card ni Grandma Luisita. Baka naman wala na tayong matulugan sa kwarto kapag araw-araw ako magsa-shopping. Umismid si Argus. Then what brought you here? Opisina to. Kumpanya ko ang lugar na to. Hindi to playground para sa mga batang tulad mo. Sabay na tumawa si Roman at Amerly. Sayang naman pala kung ganun. Bukod pa naman sa surprise visit ko sa'yo ngayon ay may surprise visitor akong kasama. Sarcastic na sagot ng babae. Please leave me alone, Amerly. Huwag kang maglaro dito. Can't you see we're working? Mariin na sambit ni Argus. Tiim ang mga bagang sa labis na inis. Bumaba naman mula sa pagkakaupo sa mesa ang sinaway na misis. Hindi naman ako naglalaro. In fact, pasasayahin pa nga kita. Sasaya ka raw dito, sabi ni Amerly, Kuya Argus. Nilingon nilang tatlo ang bagong dating na si Devlin. May bitbit ito na waffle at iced coffee. Yun ang dahilan kaya late na ito pumasok kasunod ni Amerly sa office ng kuya nito. Inutusan niya ito na bumili ng mga yon. Naalala niya lang naman.
Mangiinis na lang din siya kay Argus, di sagarin na niya. Halata man na nabigla si Argus. Wala naman itong nagawa kundi tanggapin ang alay na pagkain ng misis nito at ni Devlin. Salamat. Alumpihit na pasasalamat ni Argus sa kapatid. Malawak na ngumiti naman si Devlin. Walang anuman, Kuya Argus. Mukhang tama naman pala si Amerly. Matutuwa ka nga kapag dinalan ka niyan. Favorite mo raw yan kahit noon pa. Oo, sabat ng salari na si Amerly. Favorite niya yan, di ba Roman? Humanap pa talaga ng kakampi ang babae. Yeah. Walang ganang sang-ayon ni Roman. Grabe rin pala ang memory mo, Amerly, no? Ilang taon ka lang noon pero naaalala mo pa yun? Siyempre naman, si Argus lang naman ang matanda rito, no? Tawang-tawa naman si Roman sa biro ni Amerly, habang ang binirong si Argus ay nasamid na sa kinakain na waffle. Get out, lahat kayo! Sabay-taboy ni Argus sa kanila nang makahigop ng iced coffee. Kung wala na kayong matinong gagawin, magsialis na kayo. Naiistorbo niyong trabaho ko. Hindi tambayan ng mga walang magawa ang opisina ko. Okay, wala rin naman akong balak na magtagal dito Sagot ni Amerly. Nagpunta lang talaga ako sa company mo para sabihin sa'yo na may date ako ngayon with a guy. Named ka... What? Putol ni Argus sa sinasabi ni Amerly. Nasisiraan ka na ba ng bait talagang bata ka, ha? Maarteng winasiwas ni Amerly ang mahaba niyang buhok. No. Alam mo, iniisip ko nga kung si Carlo ba o si Rheo nung i-date ko. Habang sinasambiti ni Amerly ay humahakbang na siya palabas ng office ng kanyang naiinis na mister. Pagtiim ng mga bagang na lamang ni Argus ang huli niyang namataan bago niya tuluyang isinara ang pinto ng opisina nito. Hindi naman sana siya mga-asar, ngunit sana ay marunong sumagot ng text o tawag ang lalaki. Kaso nga ay hindi. Hayun tuloy, napilitan siya magpunta sa company nito at manginis. Ewan niya nga rin ba kung saan galing ang urge na dapat siyang magpaalam dito, kahit wala naman yun sa agreement nila. Wala nga silang pakialam. Pero feeling pa rin niya ay dapat siyang magpaalam sa bugnutin niyang mister. Pagkagaling sa opisina ni Argus ay tumuloy na si Amerly sa kaibigan niya. Pinagsiselos mo ang asawa mo? Seryoso? God, Amerly, hibang ka na yata. Natawa si Amerly sa kaibigan niyang si Carla. Oo, Carla nga ang pangalan nito at hindi naman Carlo gaya ng sinabi niya kay Argus kanina. Sinusubukan lang talaga niya ang pasensya ni Argus. Crush ko naman talaga ang negosyante at artistang si Rayun. Biro niya sa kaibigan bago niya tinungga ang laman ng hawak na baso. Bruha ka. Kahit crush mo si Rayun, iba pa rin ang pagkagusto mo nun kay Argus. Kung makangalngal ka pa ng dahil sa kanya noon, akala mo talaga naging kayo. Amerly rolled her eyes. Nakakainis talaga minsan ng kaibigan niyang ito. Parati na lang siyang binubrutal. Alam mo ikaw, ang nega mo, andun ka na agad sa alam mo namang iniiwasan kung mangyari. Ano ka ba? Binubwisit ko ang Argus na yun para mainis, tapos isisingit mo yung iba pa rin ang pagkakagusto ko sa kanya? Magtigil ka nga pwede. Kunwa ay pagalit ng turan dito. Binubwisit mo nga. And what made you think na mabubwisit mo rin siya sa pagpapaselos mo sa kanya? Ginamit mo pa talagang pangalan ko. Bruha ka. Hindi ko nga sinasadya. Bigla ko na lang nasabi yun. There's such a thing as accidents and mistakes, Carla. Come on. Naiirita ng explain ni Amerly. Ang mabuti pa, pag-usapan na lang natin ng sinadya at magiging setup mo rito sa Pilipinas. Iwas na lang niya sa usapan. Galing din ng US si Carla. Doon niya nakilala ang matalik na kaibigan. Alam nito ang pagkabaliw niya kay Argus noon. Nang pagbigyan naman siya ng matalik na kaibigan, ay maluwag na nakahinga si Amerly. Kung meron man siyang topic na inaayawan talaga, yun ay ang tungkol sa feelings niya noon para kay Argus. God, hindi na niya nais na balikan ng version niyang yun. Naliliit lang siya sa sarili niya. Sino ba namang matinong babae ang hahabol-habol sa isang lalaki sa edad niya noon na 12? Alam na nga niya ang in love noon si Argus sa iba. Para pa rin siyang timang na pinagsisiksikan dito ang sarili niya. At ayaw na niya yung maalala pa, dahil maging siya ay nahihiya sa pinagagawa niya noon. Ngayon naman ay may kailangan lang siya kay Argus kaya pinilit niyang ipasok ang sarili niya sa buhay nito. Tigilan mo na yan, bruha ka. Mag-focus ka sa goal, okay? You might end up hurting sa ginagawa mong yan. Ang sakit pa naman, dumarating sa oras na hindi na natin nakalain na mararamdaman pa natin. Banta sa kanya ni Carla. Aaminin niyang may punto naman ang kaibigan,
Pero yun nga lang, kahit anong sabihin nito, hindi naman niya hahayaan ang sarili na muling masaktan ni Argus. Gaya na nga ng sinabi niya sa lalaki, hindi na siya ang batang si Amerly. At gaya rin ng sinabi ni Carla, focus lang siya sa goal niya. Matapos ang ilang oras na pagtambay sa bahay ng kaibigan, ay umuwi na rin siya dahil malapit na ang hating gabi. Tulad ng umuwi siya ng nakaraan na lasing, naroon na naman sa bungad ng hagdan ang lalaki at tila hinintay na naman ang pagdating niya. Hinihintay mo na naman ba ako? Bakit nariyan ka? Kastigo ni Amerly kay Argus. Binaliwala niya ito at nilagpasan. Binuksan na niya ang pinto ng kwartong inookupa niya sa bahay na iyon. Himala, di kaya yata pasuray-suray ngayon. Imbes ay sagot ni Argus, may halong panguuyam. Bakit? Gusto mo ba nasukahan ulit kita? Balita ko, hindi mo na raw gustong isuot pa ang t-shirt mo na nasukahan ko. Natatawa niyang sagot sa lalaki. Nachismis lang ni Manang Salve sa kanya ang tungkol sa shirt nito pagkatapos niyang sukahan ng lalaki. Maarte at maselan daw si Argus, kay lalaking tao pa naman. Hindi ko gustong masukahan ulit, pero hinintay ko talaga ang pagdating mo. Kunot ang noong binalingan ni Amerly si Argus. Naudlot ang paghakbang niya papasok sa kanyang kwarto. At bakit mo naman ako hinihintay? Malinaw naman ang usapan natin, hindi ba? Uulitin ko pa ba? Wala tayong pakialamanan. Nakibit balikat si Argus. Yeah, I know. Pero kailangan kong igalang ka bilang asawa na pinakasalan ko, Amerly. Mas lalong lumalim ang gatla sa noon ni Amerly. Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Sinapian ka ba ng masamang espiritu? Well, I have to tell you this. Magkasunod lang naman tayo halos na umuwi. Kung ikaw ay lasing na naman, ako naman ay may inuwing babae. Nasa room ko siya. Bilang respeto sa kasal natin, pinapaalam ko lang naman sa'yo na may kasama ako. Sige, good night. Nagpanting yata ang tenga niya sa narinig. Nagkiskisan ang mga bagang ni Amerly nang bigla siyang talikuran ni Argus pagkatapos iyong sabihin sa kanya. Napakabastos talaga ng lalaking to. Bumuga si Amerly ng hangin. Pilit na kinalamang sarili. Pumasok siya sa kwarto niya. Nag-half-bath at nagpalit na ng damit pantulog. Ngunit nang makahiga na siya sa kama ay pabiling-biling din siya. Hindi rin siya mapakali sa kakaisip sa sinabi ng damuhong si Argus. Hindi na siya nahirapan na magpasya. Bumangon na siya at lumabas upang tunguhin ang kwarto ng hudas na lalaki. Hoy! Hudas kang Argus ka! Lumabas ka dyan! Kausapin mo ako! Gabi na ngunit walang pakialam na kinalampag ni Amerly ang pinto ng kwarto ni Argus. Gaya ng inaasahan niya ay siyang dating ni Manang Salve. Nagising sa ginawa niyang ingay ang matandang babae. Oh, sinasabi ko na nga ba? Kaya nga ba't 7:00 lamang kanina ay natulog na ako? Anito, kung bakit ba naman kasi ikaw hindi mo pa maamin ng tunay mong nadarama sa alaga ko? Alam mo naman na natutok na yan sa negosyo, buhat nang mapunta sa mga balikat niya ang iniwan ng kanyang mga magulang. Wala sa mood si Amerly na pansinin si Manang Salve, pero kinausap niya pa rin ito. Hindi na po ba nagkaroon ng jowa tong impacto na to pagkatapos ni Catherine? Umiling ang matanda. Hindi na. Wala rin namang makapagsabi kung bakit. Kung sa bagay, unang pag-ibig niya si Catherine. Hindi man natin alam ang kwento nila, saksi naman tayo sa naging pagmamahalan nila. Naabala na siya sa negosyo, at ang naging gawain na lamang ni Argus ay ang ganyan. Mag-uwi at sumiping sa kung sino-sino. Dahil nabanggit na naman ni Manang Salve ang ibang babae, kinalabog na naman ni Amerly ang pinto ng kwarto ni Argus. Buksan mo tong demonyo ka! Ano ba? Bibilang ako ng 3. Ayusin mo ang buhay mo, Argus. Buisit ka. Bumukas ang pinto. Marahil na pagtanto na hindi niya ito titigilan hanggat hindi siya nito pinagbubuksan. Bakit ba? Anong oras na? Nakakaabala ka na, Amerly. Bungad sa kanya ni Argus. Kakamot-kamot naman sa ulo si Manang Salve na iniwan ng dalawa. Alam na agad nito na magkakapikunan na naman ng dalawa mamaya. Sanay na ang matanda sa aso't pusa nilang samahan. Hayop ka? Wala kang delikadesa? Nag-uwi ka pa talaga ng babae rito? Ikaw ang nagsabi na wala tayong pakialamanan, di ba? Nakalimutan mo na ba? Hinampas niya sa dibdib ang lalaki. Hoy, Judas! Hindi ka talaga matitinag? Gusto mo ng ganyanan? Sige, bukas na bukas din iuuwi ko rito si Carlo. Hindi inaasahan ni Amerly ang biglaan na paghaltak ni Argus sa braso niya.
Subukan mo na makita mo ang hinahanap mo. Asawa mo pa rin ako, naiintindihan mo? Mariinawi ka nito sa kanya. Pumiglas ang babae. Nagpumilit na makapasok sa silid. Papasukin mo ako. Ako na ang mauuna na magpakita sa babae mo ng hinahanap niya sa pagparito. You're drunk. Matulog ka na. Itulog mo na lang yan, young lady. Tiimbagang na muli siyang hinawakan ni Argus sa braso. Hoy, kolokoy. Hindi mo ako madadaan sa ganan mo, pwede ba? Kung hindi niya inaasahan ang biglang paghapit ni Argus sa braso niya kanina, mas hindi niya inaasahan ang basta na lamang na paglapit ng mukha nito sa kanyang muka. Paatras na napapikit pa si Amerly nang maamoy niya't maramdaman ang mainit at mabangong hininga ng lalaki na dumampi sa kanyang ilong. Walang babae rito. Binibiro ka lang namin ni Manang Salve. Kailangan mo na kasing umamin bago pa mahuli ang lahat at lamunin ka ng sarili mong feelings towards me. Gulat na napamulat si Amerly. Judas ang sana'y sasabihin niya, pero halik ni Judas ang pinalasap ni Argus sa kanya. Pagkatapos ng halik ni Judas, binuka ng lalaki ang pinto ng silid nito. Sa mabilis ng tingin ay nasipat niyang wala ngang babae roon. Hindi pa man nakakahuma sa binigay na halik sa kanya ng lalaki, napalingon si Amerly sa likuran niya. Kakastiguhin sana niya si Manang Salve, ngunit nakatakas na pala ito. Oo, naisahan nga siya ng matandang katiwala at ng alaga nito. Pero hindi pa rin. Malay ba naman niya kung may babae talaga roon kanina? Hindi lang napansin ng matandang katiwala na umalis na pala. Pwede yun. Lalo pa nga at may pagkawalang ya itong mister niya. Kinabukasan habang nasa harap ng salamin si Argus at nagsisipilyo, ay hindi niya maiwasan na mapangisi. Naalala niya ang interaksyon nila ni Amerly kagabi. Grabe ang inis ng babae kahit wala pa naman itong nakikitang kasama niya sa loob ng kwarto. Gusto niyang isipin na in love pa nga talaga si Amerly sa kanya. Pero parang hindi na naman dahil nga sa pinapakita nitong ugali at trato sa kanya. Kung mahal siya nito, dapat ay inaalagaan siya nito, hindi binubwisit araw-araw. Pagkatapos mag-ayos ay nagtungo na siya sa opisina. Tulog pa si Amerly nang umalis siya. Si Manang Salve naman ay abala sa pagdidilig ng mga halaman sa garden. Tinatanong mo ba ang sarili mo ngayon kung bakit mo yun ginawa, Argus? Sabi ni Roman sa kanya. Naikwento niya sa pinsan ang nangyari kagabi pagkarating niya sa opisina. Bakit ko naman tatanungin ang sarili ko? Ginawa ko lang naman yun para mas makilala natin siya. Yun ang plano nila ng pinsan. Ang kilalanin unti-unti si Amerly para malaman nila kung ano ang motibo nito at kung bakit may itinatago ito sa mga ginawang pagbili through his and his lola's limitless card. Oh, nakilala mo naman ba siya dahil doon? Insan, sa tingin ko na-curious ka lang sa kung ano magiging reaksyon niya sa sinabi mo. At napakaswerte mo na ginawa nga niya siyang inaasahan mo na magiging reaksyon niya. Natigilan siya at napaisip. Paano kung tama si Roman? Na na-curious lang siya sa magiging reaksyon ni Amerly kaya siya nagsinungaling dito. O maaari rin naman na sinabi niya yon out of the blue dahil sa ginawa ng babae na pagdodog show sa kanya sa harap ng kapatid niya sa labas. Worst, baka ginawa niya yon dahil sa naramdaman niyang inis nang magbanggit si Amerly ng pakikipag-date sa ibang lalaki. I don't know. Sabi na lamang niya sa pinsan. By the way, may balita na ba sa pinaagad nating bank transactions ni Amerly? As of now, wala pa. Sadly, mahihirapan talaga tayong madaliin yun. Monthly talaga nila nare-release ang statement. Anyway, kung hindi mo na po na, malapit na rin naman ang isang buwan. Ganun na kayo katagal na kasal ni Amerly, insan. Kumusta bang magulo mong buhay may asawa? Napakabata pa talaga niya. I think she's not yet ready para magpakasal. Isip bata pa, at tama lang ang inutos ko sa'yo na wag i-register ang kasal na magitan sa amin. Kung nakita mo lang sana kung paano siya sinumpong kagabi, paniguradong matatawa ka, Roman. She's so freaking mad. Well, for me that's good news. Kahit na nga ba sa tingin ko ay hindi ka aware na naging bata ka rin for a while there. Dahil pinatulan mo mga kalokohan niya at ni Grandma. Pwede ka naman kasing tumanggi na pakasalan siya, pero pumayag ka pa rin sa gusto na magaling nating lola. Ayoko lang sumama ang loob ni Grandma, Roman. But at least, aware na si Amerly na kaya kong sabayan ng laro, na siya ang nagpasimuno. Katwiran pa ni Argus. Perhaps. Pero that's still a good news for me, dude. Kung hindi mo naaalala, wala pa naman tayong naging pag-uusap na ang topic ay napatawa ka ng isang babae. Aminin mo,
Napapangiti ka ni Amerly sa mga childish act niya, di ba? Tiimbagang na sinamaan niya ng tingin ng pinsan. Umalis ka na nga at marami pa akong gagawin. Taboy niya kay Roman, na sinunod naman ito. Naiinis na siya dito dahil kung ano-ano na ang sinasabi nito. Parang sira ulo. Si Amerly naman ay dumayo na naman sa bahay ng kaibigang si Carla. Hindi na siya nagpaalam kay Argus sa text. Alam naman niyang busy ang mister niya. Pagdating sa bahay ni Carla, ay kinuwento na naman niya ang ganap sa pagitan nila ni Argus. Sira na talaga ang ulo mo, Amerly. Ikaw ang unang gumawa ng kalokohan tapos ngayon umaatungal ka dyan. Carla, ang sakit. Maarteng sagot ni Amerly. Humikbi pa siya. Hindi nga lang niya malaman kung bakit wala ang kanyang mga luha sa eksena. Ang sakit na supla. Sinupla niya ako about my feelings daw towards him. Buisit na mayabang na lalaking yun. Hoy, maghinay ka na riyan sa kakalantak ng ice cream. Alam mo naman na may allergy ka sa milk. Ang maigi pa, gawin mo ng business mo dyan kay Argus, bago ka pa mawala ng katinuan sa pinagagagawa mo. Nakangusong natigilan si Amerly. Alam naman niya yon. Aware naman siya sa bagay na yon. Dangan nga lang at hindi niya alam kung saan galing ang kung anong pumipigil sa kanya na lisanin ng pagiging misis ni Argus bago mahuli ang lahat. Kailangan ko na silang mapag-ayos na magkapatid, Carla. Yun kasi ang munting hiling ni Doña Luisita. Hindi naman required pero ang sabi ng matandang Doña ay may bonus siya kung nagkataon na mapag-ayos niya ang magkapatid. At kailangan mo na rin ayusin ang issue mo sa kapatid mo. Kailangan mo nang mag-decide kung go or not ka ba sa malaking pasanin na iniwan sa'yo ng kapatid mo. Huwag mo nang hintayin na mas mahirapan ka pang magdesisyon dahil sa hulog ka na naman sa charm ng isang Argus sa primero. Hindi na umimik si Amerly. Nagpatuloy lang siya sa pagkain ng ice cream. At pagkatapos ay niyaya niya si Carla na mag-inom. Charming naman talaga ang isang Argus sa primero. Kahit na sino pang babae na makakakita rito, ay sigurado si Amerly na sasang-ayunan yun. Idagdag pa roon ang pagiging maasikaso nito sa kabila ng pagiging suplado nito at bugnutin. As usual, umuwi na naman siya ng lasing, pero kinabukasan ay nilagnat siya. Ngunit natuwa siya sa mister niya dahil kahit dakdak ito ng dakdak, inaasikaso pa rin naman siya nito. Hindi nga lang niya alam kung bilang asawa ba o bilang kaibigan, o baka bilang kuya. Ewan niya, basta ang mahalaga, maalaga ito kahit na palagi silang parang aso at pusa. Napakatigas kasi ng ulo mo. Akala mo yata hindi masama sa katawan ng labis na pag-inom ng alak. Ani mo tatay na sermon sa kanya ni Argus kinabukasan. Pagkapiga nito ng bimpo ay dinampi nito yon sa kanyang noo. Noon ay sumigi ka sa puno ng mangga kahit sinabi ko na sa'yo may mga langgam dun. Hanggang kailan ka kaya matitigil sa pagiging pilya mo, Amerly? Sinamaan nga ng pakiramdam si Amerly dahil sa paglantak niya siguro ng alak at ice cream sa sunod-sunod na araw at oras. Ang hirap pa naman sa lagay niya ay ani mo siya bata sa tuwing nagkakasakit. May sakit naman ako, kaya kaysa salmonan mo ako, baka lang gusto mo akong kwentuhan, Argus. Sagot niya sa lalaki. At ano naman ang ikukwento ko sa'yo? Gusto ko sanang malaman kung bakit ayaw mo sa half-brother mo si Devin. Mabait naman siya. Walang gutom na sabi ni Amerly. May sakit ka na nga, nagmamarites ka pa. Hindi naman, curious lang. Sige na, magkwento ka na, Argus. Dama niya ang paninigas ng braso ng lalaki. Gayunpaman ay tumugon pa rin to. Fine. Nang mawala kasi ang parents ko, ilang linggo nilang pinag-awayan ng tungkol sa anak sa ibang babae ni Dad. Suspetsya ng mga pulis, nag-aaway sila kaya na-aksidente noon. Anong gusto mong maramdaman ko kay Devlin? Sa paglitaw niya, napatunayan lang na sinira ni Daddy ang family namin. Masamang-masama ang loob ko noon. Hindi niya inamin hanggang sa huli, no? Komento ni Amerly. Hindi man niya inamin o inamin man niya, pointless din naman. Nandyan na si Devlin eh. Napakatibay na ebidensya na ng pagtataksil niya kay Mommy. Match pa siya sa DNA ni Dad. Tinanggap naman siya agad ni Grandma dahil apo pa rin niya si Devlin. Wala raw kasalanan si Devlin sa pagkakamali ni Dad. Umiling si Amerly. I think hindi niya inamin yun sa inyo ng daddy mo hanggang sa huli. Kasi kinulang siya sa tapang. Kinulang siya sa tapang kasi mas matimbang ang pagmamahal niya sa inyo. Ayaw niya kayong masaktan. Paano mo nasasabi yan? Hindi mo naman siya kilala. Sinalubong ng malamlam na mga mata ni Amerly ang matiim na mga mata ni Argus. Hindi ko siya nakilala, pero kilala ko kayo ni Devlin. Dahil sa inyo,
Parang nakilala ko na rin ang daddy niyo. Kung hindi ba naging babaero ang daddy niyo, pipiliin mo bang maging single pagkatapos ng sa inyo ni Kath noon? Hindi ka naman ginawa ng hindi maganda ni Kath ah. Lumayo lang siya sa'yo dahil parati ko kayong ginugulo. Ako na nga naging rason ng paghihiwalay niyo noon, pero heto, ako pa tong naging asawa mo. Si Devlin, pipiliin niya bang magpatawad pagkatapos niyang madatnan ng babaeng mahal niya na may kaulayaw na ibang lalaki? Kung sa iba nangyari ang nasaksihan niya, baka naging mamamatay tao pa siya. Marahan na pinitik ni Argus ang noo ni Amerly. Hindi na ako magtataka kung pinangakuan ka rin ng bayad ni Grandma kung mapagkakasundo mo kami ni Devlin. You brat. Umingo si Amerly. Kay Devlin ako nakipagkasundo, no? Sabi ko, bayaran niya ako ng 1M kapag natanggap mo na siya bilang kapatid niya. Sinagot naman niya ako ng oo dahil hindi raw yan mangyayari. Bato nga kasi ang puso mo, Argus. Matagal bago sumagot si Argus. Nang tumugod na may malayo sa kanyang sinabi. Maalala ko nga pala, sabi ni Grandma magda-20 ka na raw sa Sunday. Totoo ba? Oh, saan ka pupunta? Agap na tanong ni Amerly. Tumayo kasi ang lalaki. Dito ka lang, nilalagnat pa ako. Huwag mo akong iwan, Argus. Ngunit hindi ito nakinig. Lumabas pa rin ang silid. Ilang sandali pa ang lumipas bago ito nagbalik at may bit-bit ng malaking teddy bear. This is Baby Brat. Ako na ang nagpangalan sa kanya para sa'yo, Amerly. Ang sweet naman pala ng asawa niyang suplado. Kinuha niya si Baby Brat sa kaniyakap. Paano mo nalaman na gusto kong ganito kalaking teddy bear, ha? Sinabi sa akin ni Devlin. Natigilan si Amerly. Saka tipid ng initian si Argus. Nag-uusap na pala ito at si Devlin. Magandang simula yun kung ganoon. Isa yun sa goal niya, kaya siya nagpakasal kay Argus. Talaga ba? So, okay na pala kayo? Hindi umimik si Argus, kaya siya na lang ang nagkwento. Nakita kami ni Devlin sa mall ng isang araw, Argus. Tapos, kinulit ko siyang maglaro ng arcade at kunin ng ganito kalaking teddy bear doon. Pero may fear pala siya sa ganung lugar. Iniwan daw kasi siya ng daddy niyo noon sa isang amusement park. Kwento pa ni Devlin, ang mami mo raw dumating para iligtas siya. Dinala raw kasi siya ng mama niya sa amusement park para ibigay na sa daddy niyo. Kaya lang, hindi naman siya napanindigan ng daddy niyo. Na-cross arm si Argus saka matama na tinitigan si Amerly. Kilalang kilala mo na nga kami. Eh ikaw kaya, kailan ka namin makikilala, Amerly? Nilalagnat man ay alam ni Amerly na hindi sagabal yon sa mabilis na reflexes niya. Kaya pasimple siyang bumangon at hinatak ang isang pulsuhan ni Argus. That was her skill. Kaya heto, kandaduling tuloy ang lalaki habang nakadagan sa kanya. Anong ginagawa mo, Amerly? Nakalimutan mo na ba ang terms and condition mo? No physical contact. Ngumiti si Amerly. Their faces were almost touching. Maging ang lakas ng tibok ng puso niya ay dinig niya sa tambol ng dibdib ni Argus. Gusto mo akong makilala, hindi ba? Ayan na, pakinggan mong maigi ang pintig ng puso ko para mas makilala mo ako, Argus. Ang saklap lang. Kahit anong tago at iwas niya, talagang ang feelings niya kay Argus ay naroon na. Walang duda na ito pa rin ang sinisigaw ng kanyang puso. Pahamak na sakit? O baka naman pahamak na kagwapuhan at pagiging maalaga ng lalaki? Napukaw niyon ang nananahimik niyang puso. Kinaumagahan pagising ni Argus ay hindi niya maiwasang magpakawala ng hangin sa dibdib. Kinuha niya mula sa fridge ang nakadikit na note ni Amerly. Sinasabi roon na umalis ito, na okay na raw ito at wala ng lagnat. Ano pa nga bang inaasahan niya? Maybe she's with that guy named Carlo again. Ang weird na pagkatapos niyang sundin ang inutos ni Amerly na pakinggan niya ang tibok ng puso nito kagabi ay nakatulog siya. Or maybe talagang tinulog na lang niya ang nararamdaman. Hindi niya akalain na madarama niya ang mga ganoong bagay nang dahil sa hustong pagkakalapit nila ng misis niya. Hindi niya alam kung saan galing ang biglaang desire niya na maangkin ng asawa kagabi. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ka na pinagising ni Amerly, Argus. Untag sa kanya nang kakapasok lang sa kitchen area na si Manang Salve. Wala na siyang lagnat. Nagtitlo pa nga ng mga damit mo mula sa sinampay. Mabilis talagang kumilos ang batang yon kahit noon pa. Nagsabi po ba siya kung saan siya pupunta? Bago pa maawat ang sarili ay natanong na ni Argus. May number naman si Amerly sa kanya at maaari rin niya itong i-message ang mga social media accounts nito. Pero mula nang mapangasawa niya ito, ay hindi naman niya yun ginawa. Nako, hindi eh.
Kailan naman yun nagsabi? Oo nga naman. Kailan nga naman ba nagsabi ang batang yun? Napakatigas ng ulo at pilya. Dapat niyang isaksak palagi sa kukote niya ang edad ni Amerly ay may teen pa, kahit na 20 na ito sa darating na linggo. Pero ang laki ng bitbit niyang bag, Argus. Naawat ang tuluyang pagtalikod ni Argus sa tinura ng matandang babae. Biniro ko pa nga kung kako bakit ganun karami ang bitbit. Hindi na ba siya babalik? Tinanong ko rin kung nag-away ba kayo kaya siya maglalayas. Hindi naman daw. Ganun po ba? Baka po may pupuntahan lang na malayo. Sige po, manang. Naroon na si Argus sa sarili niyang sinid at pinagmamasdan kung paanong inayos ni Amerly ang mga damit niya nang ma-realize niyang mariing nakakuyom ang kanyang mga kamao. Heto na naman siya sa pagkukwestiyon sa sarili. Ano bang tawag sa kasalukuyan niyang nararamdaman para sa asawa niya? Kapag kasama niya ito sa bahay, naiinis siya rito. Kapag naman wala ito, naiinis pa rin siya at gusto palagi niya itong makita at sabihan na pumirmi ng bahay. Dumami lang ang katanungan sa isipan niya nang makita niya sa bedside table ang singsing na basta nalang inagaw sa kanya ni Amerly noong araw ng pagkikita nila. Tinitigan niya ang singsing pero napapitlag siya dahil sa biglaang pag-iingay ng kanyang cellphone. Tumatawag ang pinsan niya kaya agad niya itong sinagot. Insan, finally sinagot mo ng tawag ko. Bungad na bulalas ni Roman sa kanya sa kabilang linya. Klinaro muna ni Argus ang lalamunan bago niya sinagot ang pinsan. Naiwan ko ang phone ko dito sa kwarto. Ngayon ko lang nakita ang missed calls mo. Anong meron? Sigurado ako magugulat ka sa ibabalita ko, Argus. Nakuha ko ng bank statement na hinihintay natin. Nakita ko na kung anong merchant ang binura ni Amerly. Guess what? Luxury boutique clothing pala yun na ang tinitinda exclusive lamang para sa mga batang lalaki. Batang lalaki? Gagad ni Argus. Yes, Kuya Argus. Batang lalaki nga. Si Devlin ang sumagot sa kanya. Late na siyang nagising kaya naroon na ang mga ito sa office. Siguro, siyang dating ng kapatid niya sa office ni Roman kaya nakasabad ito sa usapan nila. Hilig din kasi ng pinsan niya ang mag-loudspeaker sa tuwing may kausap ito sa cellphone. Ayaw nito na nakadikit sa tenga ang cellphone, lalo na kapag may ginagawa ito habang nakikipag-usap sa katawagan. Ang edad raw ng batang lalaki ay 8 taon. He's here right now. He's with Miss Carla Yuson. Teka, yung batang lalaki na tinutukoy ni Roman, andyan ngayon sa company? Naguguluhan man sa tinakbo ng usapan nila ni Devlin, ay nagawa pa rin na itanong ni Argus. Matyagang pinaliwanag sa kanya ni Devlin kung bakit naroon ang bata at ano ang connection niyon kay Amerly. I'll be there in 10 minutes, Devlin. Sagot niya at pinatay na ang tawag. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa kumpanya. Nadatnan niya sa opisina ang kapatid at pinsan, maging ang kanilang abuela. Hindi sila makapaniwala sa nakikita. Kasalukuyan nilang pinagmamasdan ang batang lalaki na nagngangalang Kite. Kuhang-kuha ng bata ang bersyon ni Argus noong siya ay nasa ganoong edad. Wala ngang duda na anak niya ito. Ayon sa babaeng kasama ng bata ay anak daw niya ito. Nawala si Catherine pagkatapos niyang mga kay Kite. Komplikasyon. Pinilit lang niya magbuntis talaga kahit alam niyang malabo siyang makasurvive kung sakali. Ang sakit ni Catherine sa puso ang rason kung bakit basta na lamang siyang lumayo sa iyo noon, Argus. Paliwanag ni Carla. Si Amerly ang siyang naiwan na guardian ni Kite since sila lang naman ni Catherine ang magkapamilya sa mundo. Pero si Amerly ay si Amerly, kaya may mga series of craziness siya. Naisip niyang sabihin sa iyo ang tungkol kay Kite. Naisip din niya na wag na lang. Huhututan ka na lamang daw niya para magamit nila magtiyahin. Pero in the end, mas nanaig pa rin sa kanya ang pagmamahal sa iyo at kay Kite. Na-realize niya na deserve niyong mag-ama magkakilala at magkasama. Kaya ito, dinala ko sa iyo ngayon ang anak mo base sa utos sa akin ni Amerly. At oo nga pala, ako si Carlo na palagi niyang sinasabi sa iyo para magselos ka. Carla talaga ako, sadya lang baliw ang kaibigan ko. Crazy woman. Mahinang sabi ni Argus na naiiling, pero napapangiti habang pinagmamasdan ng anak nila ni Catherine. Hi son, I'm your daddy. How are you? Lumuhod si Argus at nagkatitigan silang mag-ama. I'm good, daddy. I'm Kite and I know you po. Mama Amory never lied to me about you. Sa madaling salita, si Kite ang siyang dahilan kung bakit pinilit ni Amerly ang sarili niya kay Argus. Hindi nga lang daw makapagdesisyon ng pinalang babae.
At hindi naman kasi nito kadugo si Kite. Si Catherine pala ay stepsister ni Amerly. Hindi yun na ikwento ng dalawang babae kay Argus noon. Ang alam lang niya ay magkaribal sa kanya ang dalawa. Marahil ay hindi tanggap ni Amerly at Catherine ng isa't isa bilang stepsister, kaya hindi pinagsasabi kahit kanino ang kwento ng pamilya ng mga ito. Hindi pa rin naman nakapunta si Argus noon sa bahay ni na Catherine dahil ayaw ng babae. Mahal na mahal ka po ni Mama Amerly, biglang sabi ni Kite. Parati niyang sinasabi na pinangalanan niya akong Kite kasi naniniwala raw siya na sa pamamagitan niyon, mararamdaman ng mami ko ang presence ko kahit wala na siya. Mangiyak-ngiyak na ginulo ni Argus ang buhok ng kanyang anak. Son, I'm sorry. Umalis mula sa pagkakayakap niya si Kite. Don't say sorry please. Natutuwa po ako na namit ko kayo, Daddy. Pero mas matutuwa po ako kapag natalo ko kayo sa bato-bato pick. Inumang ng batang lalaki ang sariling kamao sa kanyang ama. Nagtatakang tiningnan niyo ni Argus. Para saan ang laro na yan? Kapag natalo ko po kayo, i-date niyo si Mama Amerly. Gusto ko po na i-date niyo siya kaya inayaw ko rito si Ninang Carla. I want you to date her kasi po umamin siya kay Ninang Carla kanina. Umalis daw po siya sa bahay niyo kasi mahal ka pa rin niya. Hindi niya po alam na nandito kami. Inaaya niya na po kasi kami bumalik sa US eh. Nakapag-decide na raw po siya. Forever mama ko na raw siya kahit wala akong papa. Hindi makapaniwala si Argus na hinahamon siya ng isang bata at siyang anak niya pa na ngayon lamang niya nakilala at nakita. Gayunpaman, sa inis niya sa desisyon ni Amerly ay walang pagdadalawang isip na tinanggap niya ang hamon ni Kite. Hindi pa siya natalo sa kahit na anong laro na sinalihan niya. Pero sa pagkakataon na yon ay siya na mismo ang nagpatalo sa kanyang sarili. Date lang ba? Well, dapat ko yatang itanong sa'yo kung kaya mo bang maghintay ng isang buwan. Ani Argus sa anak. Ngumiti si Kite. Of course po. Isang buwan pa rin naman ang hihintayin namin bago kami makabalik sa US, Dad. Hindi na nakapagpigil si Argus. Muli niyang niyakap ang anak. Babawi sa'yo si Daddy, anak. I'm sorry, hindi ko alam. Kung alam ko lang, matagal na sana tayong nagkasama. Matagal ko na sanang naipadama sa'yo na love ka ni Daddy. Gaya ng pinangako ni Argus sa anak, bumawi siya rito sa loob ng isang buwan magmula nang talunin siya nito sa simpleng bato-bato pick. Gaya rin ng sinaad niya noon, heto na ang pinangako niyang date after 1 month para sa nanay-nanayan nitong si Amerly. Excited na si Argus sa muli nilang pagkikita ng misis niya. Marami siyang naging realization sa pag-alis ni Amerly at sa pagdating ni Kite sa buhay niya. Lumaban ka, apo. Wag na wag kang babawi, ha? Grandma, kung ano-anong sinasabi mo, saan mo ba nakukuha yan? Pasupladong sabi ni Argus sa abuela. Kinakabahan na nga siya kung ano-ano pa ang sinasabi nito sa kanya. Nakuha yan ni Grandma sa girlfriend ni Devlin. Si Roman ang sumagot sa tanong niya. Umiling si Argus. Sigurado akong sinabi mo na naman kay Devlin na may malala kang sakit, kaya dapat lang na mag-asawa na siya. Ngumisi si Doña Luisita. Of course! Para saan pa ang binili kong singsing sa kanya kung hindi niya gagamitin habang ako'y nabubuhay? Ang bilis mawala ni Roman. Kanina lang ay naroon ito, pero nang magsalita tungkol sa singsing ang lola nila, ay daig pa nito si Flash. Dad, okay na po ba kayo? Singit at tanong ng anak ni Argus. Napangiti siya sa kaneg thumbs up kay Kite. Lately ay ang anak niya ang kanyang source of happiness. Excited na po si Mama Amerly na makita kayo. Isang buwan ka rin niyang tiniis. Biro ni Kite sa ama. Sadyang ang may series of craziness si Amerly. Kahit kasi pinayagan sila nito na mamasyal, ay ito naman ang umiiwas kay Argus. Sabi pa nito, bigyan nila ng isang buwan at makakalimutan din daw siya ni Amerly. Siyempre medyo kinabahan siya, pero God is really good. Ika nga, dapat din magtiwala tayo sa timing ng itaas. Bukod sa kaunting kaba, ay syempre excited din ako sa muling paghaharap namin ni Amerly, son. I'm rooting for you, Daddy. Masayang sabi ng bata. Samantala, si Amerly naman ay sinamahan ni Carla sa lugar na sinabi ni Argus kung saan sila magdi-date. Kinakabahan ako, Carla. Pag-amin ni Amerly. Carla rolled her eyes. Ngayon ka pa talaga kinabahan? Nako, sige na, larga na. Huwag kang umarte na parang hindi mo alam ang magaganap ngayon sa loob ng kwartong yan. Turo pa ng kaibigan niya sa tinapatan nilang pinto.
Humugot muna ng malalim na hininga si Amerly bago niya marahan na itulak ang pinto na tinutukoy ni Carla. Napakaganda ng ayos ng silid na yon. Marami ring bisita. Present sina Roman, Doña Luisita at Devlin. Present din ang anak niyang si Kite. Nang mapunta ang mga mata niya sa harapan, naroon naman si Argus. Bit-bit ang singsing na minsan na niyang nasuot sa kanyang sarili. Nire-rehistro na sa mga sandaling to na unang kasal natin. Kaya dapat lamang naisuot mo na to ulit, Amerly. Ang muling pagsusuot kay Amerly ng singsing ang unang pinagkaabalahan na gawin ni Argus nang makalapit na ang babae dito. Walang angan na tinanggap yun ni Amerly. Kung nire-rehistro na pala, para saan pang okasyon na to? Maluhaluhang tanong ni Amerly. Napupuno ng halo-halong emosyon ang dibdib niya, kaya hindi niya na napigilan ng maluha. Para ipaalam sa lahat ng narito na ikaw ang nanay ng anak kong si Kite at kung gaano kita kamahal. You made me realize how much I love you noong umalis ka. At masaya ako na nasa harapan ko na ulit ang toyoin at brat kong misis. Thank you for coming back, Amerly. Yun lang at napasandig na si Amerly sa matipunong dibdib ni Argus. I love you, Argus. Kung hindi mo sinabi ngayon sa akin ng katagang I love you ay isusumpa talaga kita. Hagalpak ng tawa na iniharap siya ng lalaki. Inumpong nito ang noo sa kanyang noo. Hindi mo na ako kailangang utusan o banatan, brat. Nang muli kitang makita, na-realize ko rin na pagdagdag ng edad mo lang pala ang kailangan ko para maamin ko sa sarili kong matagal na kitang mahal. Nauna ko nakilala si Catherine. Minahal ko siya, oo. Pero sa pangungulit mo sa amin noon, ang hirap aminin na nagkakagusto na rin ako sa batang Amerly na nakilala ko. Di nga. Biro niya kay Argus. But kidding aside, sorry sa mga nagawa ko sa inyo ni Catherine. Ginawa ko lang yun kasi crush kita at nakakainis na siya ang gusto mo. Stepsister ko pa naman din siya. Wala ka naman ang dapat ikahingi ng sorry. Tapos na yun. At nang tanggapin mo si Kite bilang iyo, ay tapos na ang mga nagawa mong mali noon sa amin ni Kat. I know she's happy wherever she is right now. Hindi mo kasi siya binigo. At kahit hindi kayo ganun ka-close, pinagkatiwalaan ka niya para sa anak namin. Dahil alam niyang mamahalin at aalagaan mo si Kite. You're an amazing woman, Amerly. Maybe you're young and crazy sometimes, but you're an amazing mother. Thank you for loving Kite. I love you, brat. After saying those, Argus planted a soft kiss on her cheeks, nose, and eyes. Nakapikit lamang na dinamayo ni Amerly at hinintay na mapunta ang labi ng lalaki sa bibig niya. Hindi naman siya nabigo. Masuyo siyang hinalikan ni Argus sa labi pagkatapos ng mamunting halik na ginawad nito sa kabuuan ng mukha niya. I love you, my young wife. Please marry me again. Halik din ang tinugon ni Amerly. Sa pagkakataon na yon ay mas matagal at mapusok ang tagisan ng kanilang mga labi. Ang crowd naman ay nagsipag-ingay. God's timing is indeed perfect. Pagkatapos kasi ng naulit na kasal ni na Argus at Amerly, ay nabiyayaan sila kaagad ng anak. Nang iluwan ni Amerly ang sanggol na pinangalanan nilang Pearl, ay ayos na sina Argus at Devlin. Kaya si Devlin na ang kinuha nilang ninong ng kanilang anak. Si Amerly naman ay wala nang inis at puot kay Catherine noon pa. Nasabi na niya yon sa pamamagitan ng panalangin. Isa pa ay nagkapatawaran na rin naman sila noong nag-aagaw buhay ito at naghahabilin. Hindi na siya dapat na magreklamo dahil kung hindi din naman dahil kay Catherine, ay hindi siya magkakaroon ng anak sa pamamagitan ni Kite na siyang naging malaking dahilan niya upang harapin ang lalaking sinisinta ng kanyang puso magmula pa noon hanggang ngayon. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.